napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating ng mga reinforcement nitong si Level Grid. Ito ay mga former heroes na inisamo nitong si Rudra. Ini-one-shot ng mga ito ang mga evil dragon spawns nitong si Vega. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So uncomfortable nga itong si Moss ngayon kasi nakita niya na naiwan hit nitong si Damrada ang isa sa mga kalaban na kanina niya pa na hindi matalo-talo. Bumalik sa mga memories nitong si Moss ang kanyang mga bitter memories nung time na kalaban niya pa itong si Damrada, kaya ayaw niya magpatalo dito. Tsaka hindi rin talaga siya pwedeng magpatalo kasi kapag nangyari yon, yari naman siya sa kanyang horrible boss na si Testarossa, kaya wala siyang ibang choice kung hindi ang umisip ng paraan kung paano niya matatalo ang natitirang isa pa sa mga evil dragon spawn na nasa harapan niya. Kanina, nung dalawa pa ito mga ito, alam niya na hindi niya talaga kaya. Ang kaya niya lang gawin that time ang maghintay ng mga reinforcement, kaya hindi niya kayang madaliin ang pagkapanalo. Pero ngayon na mag-isa na lang ito, ito ay a totally different story. Naisip dito nitong si Moss na dahil mag-isa na lang daw itong kalaban niya ngayon, kaya niya na daw itong talunin. Kaya nakapag-decide itong si Moss na ipakita na ang kanyang pinaka-itinatago na atake. Ito na lang uli ang time na gagamitin niya itong atake na ito. Kaya inigather na ni Moss ang kanyang mga maliliit na clones pabalik sa kanya. At nung naigather niya na itong mga clones na ito, nakabalik siya sa kanyang original form. Ito ang form ng pinakamalakas na demon na hindi kabilang sa mga primordials. Siya ang Grand Duke of Hell. Walang ibang demon ang mas malakas sa kanya maliban na nga lang sa mga 7 demon pillars. Dahil sa naging growth ng kanyang master na si Testarossa, nadamay din itong si Moss sa may growth na ito. At araw-araw siyang lumalakas ng dahil dito. Ang kanyang existence value dati 1,079,397. Pero ngayon meron na siyang 1.5 million. Moreover, meron siyang countless number ng chakrams. Ito ay tinatawag na infinite loop. Ito ang kanyang pinaka-weapon. Sa naging evolution ni Moss nag-evolve din itong infinite loop na ito at nakarating na ito sa mythical grade level. Kaya overall, kung isasama natin sa kanya itong existence value nito meron na siyang 2.5 million. Ito ay lampas na compared sa isang evil dragon spawn. Kaya kung magseseryoso itong si Moss sa may laban sa isang evil dragon spawn lamang, talagang kaya niya itong talunin. Ngayon, ginamit na nitong si Moss ang kanyang atake. Ito ay tinatawag na Infinite Eater. As soon as inactivate ito nitong si Moss, nag-shatter ang kanyang body. Siya ay naging isang transparent at fragmented na particles na nag-envelope sa buong katawan ng evil dragon spawn. Dahil sa move na ginawa na ito nitong si Moss, hindi na nakapalag yung evil dragon spawn sa kanya. Hindi na ito nakagalaw. Nagtaka itong evil dragon spawn na ito, pero saglit lang siya nakapagtaka dahil hindi nagtagal nawala na rin siya. Ito kasing atake ni Moss na ito ay gumagamit ng dark magic. Ang kanyang sariling body ang kanyang ginamit na medium. Meron itong karakteristik ng kanyang unique skill na The Collector. Ang epekto nito ay kaya niyang i-absorb ang isang being kapag ang existence value nito ay hindi mas mataas compared sa kanyang sarili. Ang value ni Moss ngayon ay 2.5 million habang 2.4 naman ang sa may evil dragon spawn. Kaya pasok ito sa qualification na may absorb itong kanyang kalaban. Kung tutuusin, napaka-overpowered nitong ability na ito. Kasi paano kung nasa 100 million ang existence value nitong si Moss? Di ibig sabihin nun, kaya niya nang i-devour maging ang mga true dragons. Nakadepende talaga ito sa kanilang existence value. Pero hindi rin ganun ka-overpowered itong atake na ito. Kasi meron itong waiting time. Hindi ito pwedeng i-activate ni Moss hanggat hindi niya pa natatapos na mai-absorb ang kanyang huling ginamitan nito. Pagka-absorb kasi ni Moss, inisasublimate pa yung energy na napunta sa kanya bago niya uli magamit ang kanyang Infinite Eater. Ito talaga ang kanyang strongest attack at the moment. Pero yun nga, after niya itong gamitin, useless na rin siya for a short period of time. Kaya hindi niya ito ginagamit kanina. Kasi kung makain niya nga yung isa sa mga evil dragon spawn, meron pang matitira na isa. At doon naman siya matatalo sa may natitirang yon. Hindi pwedeng gamitin sa crowded na battle itong atake na ito. Ito ay maganda lang gamitin sa mga 1v1 na laban. Dahil as long as mas mataas ang existence value mo, pretty much guaranteed na ang iyong pagkapanalo. Ini-complement ni Damrada itong si Moss
Moss nang dahil sa may move na ito. Sabi ni Damrada, ang lakas pa rin daw nitong atake nitong si Moss. Ilan na daw kaya sa mga generals ang nakain nitong si Moss gamit itong move na ito. Sabi naman ni Moss sa kanya, hindi niya daw ito ginagamit sa mga mahihinang kalaban lamang. Ngayon, okay na silang dalawa kasi nagpakita nga ng big move itong si Damrada. Pero tinapatan naman ni Moss itong move na ito, kaya parang even na silang dalawa. So panalo na nga itong si Moss. Ang natitira naman na lalaban ngayon sa remaining Dragon Spawn itong si Hinata. Ibinigay ni Granbell ang kanyang sword sa kanya. Sabi ni Granbell kay Hinata, pwede na daw itong gamitin ito dahil hindi niya na naman daw ito magagamit. With these words, ini-entrust na nitong si Granbell ang kanyang pinakamamahal na sword sa kanyang disciple. Itong si Granbell kasi ngayon hindi na naman talaga nag-e-exist, pero nagkaroon siya ng body dahil sa skill nitong si Masayuki. Napaka-overpowered nitong skill na ito dahil ang lahat ng mga naiisamon niya ng mga hero automatically na merong digital life form na status. Ito ay dahil sa kanyang ultimate skill na The King of Heroes. Pati itong sila Minute at Kalguryo na-regained ang kanilang mga original powers dahil nga sa effect nitong skill na ito. Affected lahat ng kanyang mga kasama sa may epekto ng ultimate skill niya. Kaya ang may presence pa lang nitong si Masayuki isa na malaking booster sa lahat ng kanyang mga kakampi. On top of that, kaya niya magsama ng mga heroes sa kanilang pinakamalakas na form. Kabilang na sa mga hero na ito ang kauna-unang hero na nabuhay sa mundo na nagte-takeover sa may katawan niya. Ito ang hero na tumapat maging kay G. Crimson. Ito ang lover ni Valgrind na si Rudra. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.